Kamusta guys? Ilang taon ka na sa abroad? 5? 10? O baka naman lampas 20 years ka na dyan? Imaginein mo to, nag-impake ka na pauwi for good. Ang saya-saya ng welcome party. Pero pagkalipas ng 2 taon, ubos na ang ipon mo. Balik sa hirap. O kaya naman mapipilitan kang umalis ulit kahit ayaw mo na. Nakakatakot diba? Pero itong reality na maraming OFW, ang akala nilang exit plan, exit papuntang kahirapan pala. Ang ipon mo na pinaghirapan, pwedeng maglakong parang bula kung wala kang tamang plano. Kung gusto mong mag-retire sa Pilipinas na hindi na mo problema kung saan kukuha ng pambili ng gamot o pambayad sa kuryente, tapusin mo ang video na to. Ituturo ko sa iyo ang exact numbers, hindi hula-hula, kung magkano talaga ang kailangan mo para maging financial independent sa Pilipinas. Sa video na to, hihimayin natin yung tinatawag na OFW exit plan. Hindi lang ito basta pag-iipon sa elegansya. Pag-uusapan natin ang magic number o yung halagang kailangan mo para hindi ka na muling magtrabaho. Aalamin natin kung magkano ba talaga ang cost of living sa probinsya versus sa Metro Manila. Spoiler alert, mas mahal kaysa sa inaakala mo dahil sa inflation. At syempre, ituturo ko rin kung saan mo ilalagay ang pera mo, gaya ng SSS, Pag-ibig MP2 at iba pa, para yung pera mo mismo ang bumubuhay sa'yo. Ang last na investment na ipapakita ko ay critical para sa monthly income mo, kaya huwag kang aalis. Handa ka na bang malaman ang katotohanan? Tara, kwentahan tayo. Number 1, ang reality check. Magkano ba talaga mabuhay sa Pilipinas? Simulan natin sa pinaka-basic. Magkano ba talaga ang kailangan ng isang pamilya para mabuhay ng disente sa Pilipinas ngayon? At take note ha, disente, yung hindi ka gutom pero hindi naman maluho. Based sa research at current prices, kung ikaw ay uuwi sa probinsya kasama ang pamilya na may 4 na miyembro, kailangan mo ng humigit kumulang 20,000 hanggang 40,000 kada buwan. Kasama na dyan ang pagkain, kuryente, internet at konting pasyal. Pero tandaan, probinsya yan. Iba ang usapan kung sa Metro Manila o NCR ka uuwi. Kung sa NCR ka, kailangan mo ng 50,000 hanggang 80,000 pesos pataas kada buwan. Bakit ang laki ng difference? Dahil meron kang upa sa bahay, mas mahal na pamasahe at mas mahal na bilihin. Pero teka, yung 40,000 ngayon, baka 60,000 na ang halaga niyan pag uwi mo ng 5 years from now dahil sa inflation. Kaya kung ang budget mo ay sakto lang sa presyo ngayon, kulang na yan bukas. Dapat realistic tayo. Maraming OFW ang umuwi na ang baon lang ay lakas ng loob. Pero sa panahon ngayon, hindi nababayaran ng lakas ng loob ang Meralco at water bill. Kailangan mo ng math. Number 2, ang magic number, ang FIRE calculation. So paano mo malalaman kung financial independent ka na o kung ready ka na mag for good? Gamitin natin ang tinatawag na Rule of 25 o ang 4% rule. Ito ang formula na ginagamit ng mga financial planners. Simple lang ang computation. Kunin mo ang monthly expenses mo, multiply mo sa 12, tapos multiply mo sa 25. Example, gusto mong mabuhay sa probinsya na may budget na 40,000 pesos per month. 40,000 times 12 months is equal to 480,000 bawat taon. 480,000 times 25 is equal to 12 million pesos. Oo, tama ang rinig mo, 12 million ang kailangan mong liquid assets o investments para mabuhay ka sa interest nito habang buhay na hindi nauubos ang puhunan. Kung sa Manila, sabihin nating 80,000 per month ang lifestyle na gusto mo. 80,000 times 12, 960,000 per year. 960,000 times 25 is equal to 24 million pesos. Parang nakakahilo ba? Huwag kang mag-alala. Ang 12 million o 24 million ay ang tinatawag na FIRE number kung wala kang ibang aasahan kundi ang investments mo. Pero may good news ako. Pwede nating pababain ang number na yan kung may passive income ka galing sa pension. Halimbawa, kung may SSS pension ka na 20,000 per month pagtanda mo, malaki ang bababawas sa kailangan mong ipunin. Kaya wag mong mamaliitin ang SSS. Pero itong tandaan mo ha, habang wala pang pension, kailangan mo talagang mag-isip at dumiskarte kung paano aabutin ang millions na yan. Hindi yan makukuha sa pagtago lang ng pera sa ilalim ng unan. Number 3, ang mga sasakyan. Saan ilalagay ang pera? Ngayon, alam na natin ang target amount. Ang tanong, saan ilalagay ang ipon para lumago at maabot yan? Hindi pwedeng sa savings account lang yan na bari ang interest. Kakainin lang ng inflation ang pera mo.
dapat matuto kang mag-invest. Ito ang 3 investment na perfect para sa exit plan ng isang OFW. Una, ang sikat na sikat ngayon, ang Pag-ibig MP2. Para sa iyo ito kung sigurista ka at ayaw mong mawala ang puhunan mo. Ang dividend rate nito ay naglalaro sa 6% to 7% historically. Tax-free pa. Ibig sabihin, yung 1 million mo, pwedeng kumita ng 60,000 to 70,000 sa isang taon nang wala kang ginagawa. Safe, government guaranteed at malaki ang kita kaysa bangko. Pangalawa, maximize your SSS. Bukod sa regular contribution, meron silang WISP Plus. Parang MP2 din ito sa investment program ng SSS. Kung gusto mong sigurado ang retirement mo, huwag mong kalimutan maghulog dito. Ang pensyon ang sasalo sa'yo kapag matanda ka na at ubos ng lakas mo. Pangatlo, at itong sinasabi kong best option para sa monthly cash flow, REITs or Real Estate Investment Trusts. Gusto mo bang magkaroon ng paupahan pero ayaw mong sumakit ang ulo mo sa paniningil ng renta at pagpaparepair ng gripo? REITs ang sagot. Bibili ka na ng share sa stock market ng mga kumpanyang nagpapaupo ng malls at opisina. Sila na ang bahala sa lahat. At ikaw, hihintayin mo na lang ang dividends o kita na papasok sa account mo quarterly. Dito pwedeng kumita ng 5% to 8% per year at pwede pang tumaas ang value ng investment mo. Paldo ka talaga dito kung long-term ang hawak mo. Number 4, ang patibong, mga dapat iwasan. Pero teka, kahit gaano kalaki ang ipon mo, pwedeng maubos yan kung maghuhulog ka sa mga financial traps na karaniwang mistakes ng mga OFW. Trap number 1, ang sobrang laking bahay. Marami dyan pag-uwi, nagpapatayo agad ng mansyon. Ang problema, inubos ang lahat ng cash sa pagpapagawa. Ang bahay hindi naman nagbibigay ng income unless pinapaupahan mo. Ang tawag dyan, dead asset. Ang ending, may maganda kang bahay pero wala kang pambili ng pagkain. Ang ideal, magpatayo ng bahay na sakto lang sa needs nyo at itabi ang malaking parte ng pera sa investments na kumikita. Trap number 2, ang one-day millionaire at ubos biyaya sa mga kamag-anak. Pag uwi mo, ikaw ang takbuhan ng bayan. Tita mong may sakit. Pinsan mong mag-e-enroll. Kapitbahay ng mga anak. Kung wala kang boundaries, ubos ang pera mo. Tandaan, hindi masamang tumulong. Pero siguraduhin mong nakatabi lang para sa sarili mong pamilya at pagtanda. Hindi mo pwedeng isugal ang kinabukasan mo para sa luho ng iba. Trap number 3, walang medical fund. Isang sakit lang. Pwedeng ma-wipe out ang millions mo. PhilHealth is not enough. Dapat may nakatabi kang emergency fund o health insurance bago ka mag-settle for good. Huwag mong hayaan ang exit plan mo ay maging exit to hospital na walang pambayad. So mga kabayan, ang pag-uwi sa Pilipinas ay hindi dapat nakakatakot. Dapat itong pinaghahandaan ng may tamang diskarte at kwentahan. Huwag kang uuwi ang dala lang ay pasalubong. Umuwi ka na may dalang investments na bubuhay sa iyo at sa pamilya mo. Start investing in MP2, SSS, and REITs habang nasa abroad ka pa. Gamitin ang formula na tinuro ko para may target ka. Dahil sa huli, mas masarap namnamin ang buhay sa Pilipinas kung alam mong secure ang future mo at hindi ka naaasa sa padala ng iba. Kung nagustuhan mong video na to at kung may natutunan ka, like, share, and subscribe para sa marami pang usapang pera at kabuhayan. Tandaan, ang tunay na yaman ay nasa tamang kaalaman. Hanggang sa muli, bye!